Lumabas si Almaro sa opisina ng Administrative Department. Paniguradang pupunta yun kay Miss Taylor kaya hindi na nagtanong si Sam. Minsan iniisip niya kung nakakaramdam ba ng hindi pagkakasundo si Mr. McBride kay Isabela dahil hindi siya nito gaanong napapansin dahil busy ito sa pag-aasikaso ng mga kamag-anak niyang hindi marunong lumugar. Nagbukas ang pinto ng elevator at nakasalubong nila si Rosita. Lumapit si Rosita kay Almaro at mahinang ngumiti. Almaro, saan ka pupunta? Naningkit ang mga mata ni Almaro at malamig na tinanong. Bakit ka nandito? Inutusan ako ni Mr. McBride Sr. na dalhan ka ng lunch kasi sabi niya hindi ka kumakain kapag marami kang ginagawa. Sagot ni Rosita. Naningkit ang mga mata ni Almaro. Nababaliw na ba si Dad? Ibigay mo kay Sam. Sana naman niya si Sam na kunin yon. Kinuha ni Sam ang lunchbox. Rosita, iwan mo na lang sa akin. Walang sinabi si Rosita at tumingin lang kay Almaro habang nakangiti. Lalabas ka ba? Rosita, pupunta si Mr. McBride sa asawa niya. Sumagot kaagad si Sam at malamig lang siya tinignan ni Almaro. Asawa? Makikitang palalamig sa mga mata ni Rosita. Si Miss Taylor ba ang tinutukoy niya? Pinapahalagahan talaga siya ni Almaro. May kailangan ka pa ba? Tumingin si Almaro sa kanyang orasan na para bang nagmamadali. Ngumiti si Rosita at umiling. Walang sinabi si Almaro at umalis na. Ngumiti si Sam kay Rosita. Rosita, huwag kang magalit. Ganyan lang talaga siya kapag namimiss niya na ang asawa niya at hindi na siya makapaghintay. Matapos magpaliwanag kay Rosita, sumunod si Sam kay Almaro. Pero hindi niya napansin ang pagdidilim ng mata ni Rosita. Pumunta sa Soul Jewelry Studio sa Almaro pero ang nabutan niya ay mga babaeng staff na nag-uusap sa labas ng reception room. Parang may tinitingnan sila hanggang sa lumitaw si Almaro sa likod nila. Anong ginagawa niyo dito lahat? Nanginig sila na marinig ang boses na yon at nagbigay daan para kay Almaro. Habang nakatayo sa labas ng pinto si Almaro, nakita niya si Isabela na nagde-design ng jewelry para sa lalaki. Hindi niya binigyang pansin ng ibang mga tao sa loob. Nakatingin lang siya sa lalaking malapit kay Isabela. Pamilyar ang taong yun. Nagsasalita si Isabela na makita si Almaro sa labas ng pinto. Si Darius na nakatayo sa gilid niya ay napalingon din at napatingin kay Almaro. Ngumiti lang si Darius habang ang assistant niyang si Tina at iba pa ay tumabi. Bakit ka nandito? Nagdududang tiningnan ni Isabela si Almaro. Wala bang ginagawa ang taong ito? Ang sinabi niya ni Isabela ay parang katulad na naging reaksyon ni Almaro kay Rosita. Kung paano niya pa sabihin yun ay parang ayaw niyang naroon si Almaro. Nagtatampo si Almaro. Bawal ka rito. Bawal ba ako rito? Natatakot ba siyang magulo ko ang oras nila ni Darius? Natahimik si Isabela. Ano problema ng lalaking ito? Mali ba siya ng gising? Ibinaba ni Darius ang jewelry sample na hawak niya. Lumingon kay Almaro at tumawa. Bawal bang tumanggap ng distinguished guest si Miss Taylor? Sa dalawang lalaking nasa kwarto na may kakaibang dating at ethereal temperament na puno ng liwanag ang buong kwarto. Nakatitig lang si Almaro kay Darius. Sira ulong ito. Akala niya yata dahil kalaro ko siya nung kabataan namin ay pwede na maging malakas ang loob niya. Anong nangyari sa Lewis Jewelry? Hindi ba't may collaboration ang Lewis Jewelry sa Soul Jewelry Studio? Si Madam Nova ang nagsabi sa akin na pumunta dito. Kumibit balikat si Darius. Nakahalukip-kip na tinignan ni Isabela si Almaro. Sa tingin mo ba hindi karapat dapat ang jewelry ko para sa best actor? Kailan? Kailan ko naman sinabi yan? Napaiwas ang tingin si Almaro dahil sa konsensya. Umubo siya. Lumapit sa dalawa para paglayuin ito at malamig na sinabing, ayos lang, umorder ka ng jewelry sa amin pero hindi mo kailangan maging sobrang magkalapit. Walang nagakala sa ginawa ni Mr. McBride. Lahat ng yun dahil lang nagsasalo si Mr. McBride. Isip bata. Pabulong na sabi ni Isabela tapos tumalikod at itinuloy ang usapan nila ni Darius. Naramdaman ni Almaro na parang napasobra siya, medyo nanlumo siya. Kailan ba ako bibigyan ng buong atensyon ng asawa ko? Ang design ay naging mahabang usapin. Tiningnan ni Darius si Isabela at sinabing, kailangan siya para sa play ko, kaya baka kailanganin kong humiram ng one whole batch habang nasa crew. Pero huwag kang mag-alala, ibabalik ko mga jewels ng maayos. Magbabayad din ako para sa advertising fee.
Nabanggit ni Darius na may plea siya tungkol sa jewelry pieces at nagpaliwanag niya rin na ang unang plano ng crew ay gumamit ng peking props. Pero naisip niyang hindi niya maibibigay sa mga manunood ang tamang arte kung peke ang gagamitin niya. Kaya kailangan niya ng totoong jewelry. Walang sapat na pera ang crew para mag-invest sa mga tunay jewelry para lamang sa props, kaya nagkusa siyang sagutin ang bayad dito. Free publicity din yun para kay Isabela at babayaran niya ang jewelry, kaya bakit naman hindi siya matutuwa doon? Ngumiti si Isabela. Sige, ipapadala na lang namin sa crew mo kapag kailangan na. Salamat, tumango si Darius at tumalis na kasamang kanyang team matapos mag-pre-order. Kinuha ni Isabela ang resibo ng order at tumalikod at nakita si Almaro na nakaupo sa sofa sa gilid ng kwarto habang nakahalukip-kip. Napatigil si Isabela, tumingin sa mga nagkalat na stuff sa labas. Lumapit kay Almaro, inangat ang kamay niya at kumaway sa harapan nito. Almaro, ayos ka lang ba? Hindi ako maayos. Sumandal si Almaro sa sofa. Hindi ba niya nakikitang hinihintay ko siyang suyuin ako? Napagtanto ni Isabela na si Almaro mas lalong nagiging katulad ni Theodore and Diana na gusto lagi ng lambing sa harap niya at nagiging kamukha niya lang si Asher kapag seryoso siya. Sigurado nang namanan ng mga batang jeans niya ng patas. Kumain ka na? Tanong ni Isabela. Nagtikom ang manipis na labi ni Almaro, tumitig kay Isabela at hindi nagsalita. Ipinagpatuloy ni Isabela. Sige, tatanggapin ko na lang yan nang hindi ka pa kumakain. Kain na tayo. Tinaas ni Almaro ang kanyang kilay. Ganun na yun? Susuyuin ako gamit ang pagkain. Kung ayaw mo, wag na lang. Natalo niya si Almaro. Kaya tumayo ito't sinabing, tara, sasama naman ako. Pero lumitaw si Sam sa labas ng pinto at may dalang lunchbox. Mr. McBride, nandito ka pala. Gusto mo ba itong pagkain na dinala ni Miss Jeronimo? Ramdam ni Sam ang matalim at masamang titig sa kanya ni Almaro bago pa man siya matapos magsalita. Tiningnan ni Isabela ang hawak na lunchbox ni Sam. Tumingin kay Almaro at nakangisi. Oh, dinalhan ka pala ng pagkain ng childhood girlfriend mo. Kakain na lang ako mag-isa. Matapos sabihin yun, umalis na si Isabela sa reception room at hindi na lumingon. Agad siyang sinundan ni Almaro. Tinitigan si Sam na nakatayo sa gilid niya at nagngalit ng ngipin. Ang dami talagang sinasabi na bunganga mo. Nanginig si Sam. Wala naman ako sinabing mali, hindi ba? Samantala, nang marinig ni Karina ang katok sa pinto, inakalang niya si Connor yon. Binuksan niyang pinto pero nakatamgap siya kagad ng sampal bago pa man makita kung sinong nakatayo doon. Karina Hamilton, hayop ka! Ang kapal ng mukha mong landiin si Connor? Kahit hindi nito bago sa tulad mong maninira ng pamilya, ang cheap pa rin. Tinulak ni Elsa si Karina sa sahig. Umupo siya rito. Sinampal niya ito at sinabunutan. Napaiyak si Karina sa sakit. Elsa, nababalo ka na ba? Sino nagsabi sa'yo nung nilalandi ko si Connor? Ah! Hinilan ni Elsa ang buhok ni Karina at pinilit siyang tingnan ang mga litrato sa phone niya. Malandi, nagsisinungaling ka pa. Iniisip ko kung bakit parang nalalamig si Connor nitong mga nakaraan. Nasa presinto anak niya at hindi siya sumasagot ng tawag. Dahil lang pala sa'yo, walang hiya ka. Elsa, nagkakamali ka. Hindi ako. 2 beses siyang sinampal ni Elsa. Wala na siya sa tamang pag-iisip dahil sa nangyayari sa anak niya at sa pakikiapid ng asawa niya sa kanyang sister-in-law. Isa kang puta. Gusto ko makita ng lahat kung gaano kakapal yung pagmumukha mo. Walang batbat si Karina sa lakas ni Elsa. Punit ang damit niya. Namamagang mukha. May pasa siya sa gilid ng mga mata, magulong buhok at hindi na niya kayang takpan ng damit niya ang kanyang katawan. Tumayo si Elsa at kinuhanan ng litratong nakakahiyang kalagayan ni Karina. Maghintay ka lang, ipapakita ko to kay Sandro. Narinig ito ni Karina at agad naisip ang mga haharapin niya, kaya kagad siyang tumayot yumakap sa binti ni Elsa. Elsa, alam ko mali ako. Pakiusap, huwag mo sabihin kay Sandro. Pakiusap, ayaw mo naman siguro mag-away yung magkapatid dahil lang sa alitan nating dalawa, hindi ba? Tanungin mo yung sarili mo. Kapag nalaman ni Sandro yung kawalang hiyaan mo't nilandi mong kapatid niya, tingnan natin kung mananatili ka pa sa pamilya. Hindi nakinig si Elsa at sinend na sana ang litrato. Sinunggaban siya ni Karina at sinubukang kunin ang phone niya pagkatayo nito. Nahulog ang phone ni Elsa sa sahig, malapit sa pinto at natumba sila ni Karina. Tumamang ulo ni Elsa sa kanto ng lamesa. Elsa, parang awa mo na.
Nagmamakaawa ako. Hindi ko to kasalanan. Napansin ni Karina na nakatitig lang sa kawalan sa kalagitnaan ng pagmamakaawa niya. Agad na namutla ang mukha ni Karina. Nilapit niya ang daliri niya sa butas ng ilong ni Elsa. Bumagsak siya sa sahig sa sobrang panik. Napatakip siya ng bibig sa takot. Hindi siya humihinga. Kumukuha ng pagkain si Isabela sa company staff canteen. Hindi pa matagal na makaupo siya, may nakita siyang papalapit sa kantin. Sa sandaling iyon, nabalisa ang mga staff members sa kantin. Isa itong himala. Pumunta talaga si Mr. McBride sa staff canteen para mag-lunch. Matapos makuha ni Almaro ang pagkain niya, naglakad siya papunta sa upuan sa harap ni Isabela at umupo dito. Tiningnan ni Isabela si Almaro at ang pagkain nito. Ang daming binigay sa kanyang meat para sa isang serving lang. Nagawa siguro yun ng cafeteria staff sa sobrang paggalang. Pero nang makitang hindi nito ginagalaw ang kanyang kubyartos, ngumiti siya. Almaro, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung hindi ka naman sanay. Sa pagkatao nito, sanay siya sa mamahaling pagkain. Natural lang na hindi niya magustuhan ang simpleng pagkain. Hindi naman masama ang pagkain sa Black Gold Staff Canteen. At ang halaga ng mga pagkain doon ay halos katulad din ng nasa mga fast food diner o restaurant. Pero nang makita si Almarong nakasuot ng custom-made suit at may mamahaling relo, kumakain ng fast food dito. Hindi umaayon na ugali nito sa paligid. Binabago ko lang ang ilang bagay. Kumuha ng spaghetti si Almaro gamit ang kanyang tinidor. Siguro dahil sa pagiging masyadong greasy nito, binaba niya ito ulit. Ngumisi si Isabel at inabot ang fish broth na in-order niya pero hindi niya pa naman tinikman kay Almaro. Eto na lang, mas lighted at masarap. Kinuha ni Almaro ang soup ni Isabela. Tinikman ito at nagbiging ng mataas na papuri na hindi niya pa nagawa noon sa kantin. Hindi na masama itong sabaw. Hindi ba't ningalhan ka ni Miss Geronimo ng lunch? Sa tingin ko mas masarap ang luto niyo kumpara sa kantin, no? Uminom si Isabela sa coke sa lamesa at nagtaas ng kilay. Ibinaba ni Almarong soup bowl at inangat ang kanyang tingin. Sasabihin ko kay Sam na dalhin dito kung gusto mong tikman. Niluto na yun para sa'yo. Kung ganon, kailan ka magluluto para sa akin? Tinitigan siya ni Almaro. Mas gugustuhin niya ang luto ni Isabela kaysa kay Rosita. Sandaling nagulat si Isabela, tiningnan niya rin pabalik si Almaro at agad na nag-iwas ng tingin. Hindi ako magaling magluto. Pinag-cross ni Almaro ang kanyang mga daliri at nilagay ito sa kanyang baba. Naningkit ang mga mata at ngumisi. Hindi mahalaga yon. Gusto ko lahat ng gagawin mo. Natahimik si Isabela. Nagulat ang mga tao sa paligid sa biglang pag-amin at ang pagkain sa kanilang mga plato ay biglang naging matabang. Biglang nakatanggap ng tawag si Isabela sa kanyang dad. Naging seryosong kanyang ekspresyon ang sagutin yun at nakinig sa sinasabi ng dad niya. May problema ba? Tanong ni Almaro. Nagdilim ang mga mata ni Isabel at napakunot ang noo. Tumalon si Elsa sa building. Natagpo ang patay si Elsa matapos nitong tumalon sa kanyang apartment. Pumunta si Madam Taylor at Sandro sa police station para tumulong sa investigasyon. Naghihinagpis na si Madam Taylor mula nang makulong ang kanyang apo at ngayon naman namatay naman si Elsa. Wala siyang pahinga. Kaya naman nahimatay siya. Dinala ni Almaro si Isabela sa ospital. Kung nasaan si Connor at Arya. Nang makita ni Arya si Isabela, galit niya itong hinawakan sa kwelya at umiyak. Kasalanan mo tong lahat? Namatay si Ma'am dahil sa'yo. Kasalanan mo tong lahat. Nanlalamig ang mga mata ni Almaro at nilagay ang kamay niya sa harap ni Isabela. Matapos itulak si Arya palayo. Huwag mong isisi kay Isabela ang lahat. Siya yun. Siyang dahilan kung bakit nasa kulungan si Lazarus. Kagagawan niyang nangyari sa mom ko. Isa siyang sumpa. Arya, tama na yan. Hinila ni Connor si Arya sa likod niya. Humarap kay Almaro at ngumiti. Pasensya na Mr. McBride. Marami lang pinagdadaanan ng anak ko. Kaya kung ano-anong sinasabi niya. Walang reaksyon si Almaro. Tahimik lang si Isabela pero nakakuyom ang kamao niya. Hindi niya gusto si Elsa pero hindi niya ginustong mamatay ito. Tingnan niyo, wala siyang sinasabi. Siyang may kagagawa nito. Isa siyang mamamatay tao. Sigaw ni Arya kay Isabela. Tanging si Isabela lang ang gaganti sa kanyang mom at kapatid. Napakasama niyang babae. Nagtikom ng labi si Isabela at biglang may naisip. Dad, nasaan si Karina? Nang mabanggit si Karina, saglit na nag-iba biglang ekspresyon ni Connor. Hindi ko rin alam. Sanay na si Sandro na wala si Karina at wala rin siyang pakialam. Tumingin sa baba si Isabela at biglang tinanong. Saan tumalon si Elsa? Natigil si Sandro pero hindi sumagot.
Sumigaw si Arya kay Isabela. Anong pakialam mo? Hindi pa ba sapat yung ginawa mo? Ano pang gusto mo? Kung ako ay ikaw, hindi ko iisipin na ganun ka-emosyonal si Elsa at pipiliin niyang tumalon sa building. Sabi ni Isabela habang naglalakad palapit kay Arya. Imbis na sayangin kong oras ko dito, bakit hindi ko na lang alamin kung paano siya namatay? Tumalikod na si Isabela at umalis. Sumunod naman si Almaro. Naglakad si Isabela na mabilis sa ground floor ng ospital pero hinawakan siya ni Almaro at sinabing, Bella, tumigil si Isabela pero hindi lumingon. Napansin ni Almaro na nanginginig ito. Naglakad si Almaro papunta sa harap ni Isabela at tinignan siya. Bella, naniniwala kong hindi ikaw yun. Hindi nga ako pero konektado siya sa akin. Malamig ang mga mata ni Isabela. Hindi siya naniniwalang nagpakamatay si Elsa dahil sa litrato. Pero dinala pa rin ito si Elsa sa kanyang kamatayan. Hinawakan ni Almaro ang mukha niya gamit ang dalawang kamay nito at seryosong sinabi, Isabela, alam kong hindi mo gustong may masaktan o may magpakamatay. Hindi ba't sabi mo mag-iimbestiga ka? Mas meron kang rason para mag-iimbestiga. Kung nagigilty ka, nandito lang ako para sa'yo. Natulala si Isabela. Ang nandito lang ako para sa'yo ni Almaro ay parang pampakalma na kailangan niya para makapag-isip siya ng maayos. Oo, kailangan niyang alamin ang pagkamatay ni Elsa dahil sigurado siyang hindi yun gagawin ni Elsa. Ang pinakamalaking katanungan dahil natanggap ni Elsa yung litrato sa Coralia. Bakit niya pipiliing pumunta sa Bashforge para magpakamatay? Sinong pupuntahan niya kung siya si Elsa ay natanggap niya ang litrato? Si Karina. Kinabukasan sa Bureau of Justice. Binigay ni Joe Watson kay Isabela ang autopsy at sinabing, etong autopsy report para hindi pagtalo ng sanhi ng kamatayan niya. Tinulak siya sa building ng patay na siya. Base sa livor mortis sa likod at harapan at mga gasgas sa damit niya, makikitang hinila siya matapos niyang mamatay. Ang pagtulak sa building ay malinaw na isang homicide. Binasa ni Isabela ang report. Ang cause of death ay trauma sa ulo. Dahil may mga bakas ng killer na naiwan sa katawan niya, tanong ni Isabela. Tumango si Joe. May balat na nakuha sa kuko niya. Inasikaso na nila ito para sa DNA. Tinignan ni Jose si Isabela na tahimik na nakatayo pagkatapos basahin ang report. Tapos ka na ba? Kailangan ko ibigay ang report sa mga pulis. Isa itong case. Ibinalik ni Isabela kay Joe ang autopsy report at ngumiti. Kung pwede, mag-dinner tayo kasama si Megan. Napahinto si Joe at ngumiti. Tingnan ko. Mukhang marami na naman akong dapat asikasuhin sa mga susunod. Sige, tumango si Isabela. Sa hospital. Nakulong ang apo ko dahil sa magaling mo anak at siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang daughter-in-law ko. Isa siyang malas. Si Madam Taylor na kagigising lamang ay hindi matanggap. Ang katotohanan at patuloy na sinisigawan si Sandro. Hindi siya tumitigil. Kahit anong sabihin ni Sandro, napamura siya. Ang bastos na yun. Wala siyang kwenta. Isa siyang sumpa. Darating din ang karma sa kanyang balang araw. Nakikita ni Sandro kung gaano kagalit ang kanyang nanay sa anak niya. Mabigat ang loob ni Sandro pero wala siyang magagawa. Kasabay nito, may 2 pulis ang pumasok. Tumayo si Sandro. Officers, nandito kayo dahil? Kapamilya ba kayo ni Elsa? Elsa Chavez. Lumabas ng coroner's report niya. Ang kasong ito ay opisyal na classified bilang homicide. Nawala sa sarili si Madam Taylor nang marinig ang sinabi ng mga pulis. Ang babaeng yun! Sigurado akong siyang babaeng yun! Si Isabela! Ma'am, tumigil ka nga. Huwag na kayo magsasabi ng kung ano-ano. Nagbagong ekspresyon ni Sandro. Hindi nagpapigil si Madam Taylor. Sino pa ba pwedeng gumawa nito? Pagtatakpan mo siya sa kabila ng ginawa niya dahil lang anak mo siya? Sobrang galit niya sa atin. Ano bang hindi niya gagawin para lang makaganti? Nagtingin na ng 2 pulis at isa sa kanila ay lumapit. Ma'am, please huminahon po kayo. Nandito kami para magtanong tungkol sa namatay. Officers, kailangan matapos yung maayos ito. Walang nagawang mali ang daughter-in-law ko. Pero iniwan niya kami. Ang apo kong dahilan nito, si Isabela. Nagtaka ang mga pulis. Bakit niya nasabi yan? Sinusulat ni isang pulis ang mga detalye. Pinakulong niya apo ko at binantaan kami dahil gusto niya magiganti. Demonyo siya ang pumatay. Hindi makontrol Madam Taylor ang kanyang emosyon kaya hindi masabi ng mga pulis kung totoo ba ang sinasabi niya. Lumapit si Sandro sa kanila at sinabing, Officers, hindi magagawa yan ang anak ko. Inaasahan ko magsasagawa kayo ng maayos na investigasyon.
Huwag kayong mag-alala, gagawin namin yan. Mukhang hindi na makontrol ni Ma'am ang emosyon niya. Pwede ba kayong lumabas at makipag-usap sa amin? Oo naman. Lumabas si Sandro kasama ang mga pulis at nakipag-usap sa kanila ng halos 20 minuto. Nang makaalis ng mga pulis, dumating sina Karina at Amor sa koridor. Nang makita ni Karina ang mga pulis, biglang namutla ang mukha niya at iniwasan ng mga mata ng pulis na dumaan ito sa harap niya. Maswerte siya dahil walang napansin ng mga pulis na kahit na ano. Dad, ayos lang ba si Lola? Tanong ni Amor nang hindi napapansin ang kakaibang kinikilos ng kanyang ina. Naiiritang nagsalita si Sandro. Pumasok ka na't samahan mo siya. Pumasok sa ward si Amor. Tumingin si Sandro kay Karina. Hindi ka umuwi kahit na nangyari to? Anong pinagkakabalahan mo nitong nakaraan? Pinigilan ni Karina ang pagkataranta niya at mahinahong sinabi, Kakahanap ko lang ng trabaho at wala namang tumawag sa akin. Walang nagsabi sa kanya kagabit na mamaga pa rin ang mukha niya noon. Hindi talaga siya nagpapakita. Hindi naghinala si Sandro. Pumasok ka na para makita mo si Mom. Pinilit ni Karina nang umiti at naglakad papasok sa ward. Mama, nandito ako para makita ka. Bakit ka nandito ngayon? Irritable na si Madam Taylor, lalo na tungkol sa kanyang apong lalaki at daughter-in-law. Kaya binaling niya ang galit kay Isabela, kina Karina, kay Amor. Ma, I'm sorry sa nangyari kay Elsa. Ngayon ko lang nalaman. Sobrang bata pa niya pero nagpanggap na malungkot si Karina. Lahat ng ito'y dahil sa babaeng yon, si Isabela. Sigurado akong si Isabela ang gumawa nun. Ilalabas ko ang katotohanan. Natulala si Karina. Hindi niya inasahang paghihinalaan ni Madam Taylor si Isabela. Makakatulong ito sa kanya. Mom, pinuntahan ni Elsa si Isabela na hindi natin nalalaman. Baka nagkasagutan sila at paano mo nalaman na pinuntahan niya si Isabela? Nanlisik ang mga mata ni Madam Taylor sa kanya. Kinagat ni Karina ang kanyang labi at dahan-dahang sinabi. Kasi magkasama kami ni Elsa nung araw na yon. Sabi niya binabantaan daw siya ni Isabela. Kaya umalis siya para makipag-usap kay Isabela. Dapat pala pinigilan ko siya kung alam ko lang na mangyayari to. Makalipas ang 2 araw, lumabas na ang balita at pinag-uusapan na ito ng mga tao sa internet. Biglang binansagang mamatay tao si Isabela na pinatay ang kanyang sariling tita. Naupo sa couch si Teofilo McBride sa mansyon ng mga McBride. Nilapag ang dyaryo, tinanong si Isabela. Paano namarkahan ka na kagad na mamamatay tao bago ka pa man maging parte ng pamilya namin? Yumuko si Isabela at mahinahong sinabing, Pasensya na po Mr. McBride. Aayusin ko po ito. Ayaw niya magdala ng problema sa mga McBride at plano niyang ayusin ang isyong ito na mag-isa. Hindi mo naman siguro ginawa yon, hindi ba? Nag-ibang ekspresyon ni Teofilo. Nalilisik ang mga mata niya na para bang hinuhuli si Isabela. Hinawakan ni Isabela ang kamaon niya habang nanginginig ang kanyang pilik mata. Bumaba sa hagdanan si Almaro at nagsalita bago pa man siya makasagot. Hindi niya yung ginawa. Pabulong na sabi ni Teofilo. Huwag mo sa kasabihin yan. Simula na pakasalan ng tatay mong nanay mo, alam ko na pareho kayo na magiging problema. Hinayaan na lang niya noon na pakasalan ng anak niya ang isang artistang punong-puno ng mga chismis. Pero ngayon, ang apo niya naman ay magpapakasal sa babaeng may issue. Pareho silang nabulag sa kagandahan. Hindi ko kailangan marinig ang ibig sabihin ng problemang tinutukoy niyo. Ang importante, walang ginawang mali si Isabela. Hinila ni Almaro si Isabela at umalis. Nang makita ni Teofilo si Almaro na pinoprotektahan si Isabela, napabuntong hininga siya. Kailangan itong dumaan sa pagsubok para malaman kung kaya nitong maging lady of the house. Dinagsa ng mga reporter ang Black Gold Tower. Bumaba na sa sasakyan si Almaro kasama si Isabela. Napapalibutan sila ng mga bodyguards kahit na hindi sila makalapit. Ang mga kamera ay nakatutok kay Isabela at patuloy na tinatanong ng, Miss Taylor, totoo po bang usapan online? Pumatay ka ba talaga? Miss Taylor, narinig kong masama ka raw sa pamilya mo at may plano kang gumanti sa mga miyembro ng inyong pamilya dahil sa pera. Totoo ba yon? Miss Taylor, pakiusap, sumagot kayo. Humawak si Almaro sa balikat ni Isabela at may sasabihin sana sa isang bodyguard. Sa tabi niya nang biglang may sumigaw mula sa gitna ng mga tao. Mapupunta sa impyerno ang lahat ng mamamatay tao. Isang lalaki na nakasombrero at mask ang biglang lumabas sa gitna ng mga tao. Meron siyang hawak na kutsilyo, tinutok ito kay Isabela. Hinarangan ito ni Almaro ng kanyang mga braso na siyang nasaksak. Almaro! Hinawakan ni Isabela ang sugat nito sa braso. Pati ang mga reporters ay natulala.
Hinawakan ng bodyguard ang lalaki at inalis ang sombrero at mask nito. Pagsisisihan mo sinaktan mo si Mr. McBride. Ayos lang ako, mababaw lang ito sugat. Hinawakan ni Almaro ang ulo ni Isabel at lumingon para tignan na matalim ang mga reporter. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para umalis. Mabilis na umalis ang mga reporter. Nang makita na hindi tumitigil ang pagdurugo ng sugat ni Almaro, kinuha ni Isabel ang bandage na dala niya sa kanyang bag at binalot ito sa sugat para mapigilan ang pagdudugo. Ngumiti si Almaro nang makitang nag-alala si Isabela para sa kanya. Pinagmasdan niyang mukha nito. Matapos yun, tumingin siya sa salaring hawak ngayon ng mga bodyguard. Sino nagutos sa gawin ito? Umiwas ng tingin ang lalaki. Walang nagutos. Tiningnan ni Almaro ang 2 bodyguard. Sa tabi niya, dalhin siya sa opisina. Gusto ko siyang tanungin. Tumango ang 2 bodyguard at pinasok ang lalaki sa building. Seryoso mukha ni Isabela. Sasama rin ako, ngumiti si Almaro. Sige, ang salarin ay nabugbog ng sobra at nakaluhod sa sahig na opisina. Ang balikat niya ay parehong hawak ng mga bodyguard. Naglakad si Isabela palapit sa lalaki at sinabing, sabihin mong totoo. Ang lalaki napilitang sumagot. Sinabi ko na sa inyo hindi ko sila kilala. Ginawa ko lang yun para sa pera. Sabi ni Isabela, magkano binigay nila sa'yo at para gawin ng ano? Sagot ng lalaki, $4,700 para saksakin ka at guloy ng mga reporter. Dagdag pa ng lalaki, binigyan niya sa akin ng litrato mo at inutusan akong humanap na magandang oras na gawin ito. Base sa pananamit niya, mukhang hindi na siya bata. Alam na ni Isabela kung sino yon, kaya tumalikod siya tumingin kay Almaro. Ipasa mo na siya sa mga pulis, meron na akong clue. Tumango si Almaro, dinala ng 2 bodyguard ang lalaki palabas. Pumasok si Sam na may dalang first aid kit. Sinabi ni Isabela sa kanya, ibigay mo sa akin. Sige, inabot ni Sam ang kit. Kay Isabela at lumabas ng opisina. Nasunuring hinubad ni Almaro ang kanyang damit. Lumapit sa kanya si Isabela. Umupo, nilinis ang sugat at nilagyan ng gamot. Nakatingin si Almaro sa mukha ni Isabela at mahina niya itong tinanong. Alam mo kung sinong gumawa nun? Oo, ang babaeng hindi na ganong kabate, wala nang iba kung hindi siya. Sabi ni Isabela at dahan-dahang nilalagay ang bandage sa sugat ni Almaro. May naalala siya, napakunot ang noto tumingala. Almaro, kung palagi ka nalang nasasaktan at dinadala sa ospital, iisipin ng mga tao na mahina ka. Tumaas ang kilay ni Almaro at ngumiti. Ikaw lang ang kailangan makaalam kung mahina ba ako o hindi. Gumalaw ang pilik mata ni Isabela. Kung noon niya ito sinabi, masasabi ni Isabela na walang hiya siya. Pero ngayon, susubukan ko maging mas mabait sa'yo. Trying hard ka eh. Nahihiya si Isabela habang sinasabi yon. Paano mas mabait? Lumapit si Almaro sa kanya at hininahan ang kanyang boses. Nakatingin sa maganda at masiglang mukha si Isabela. Gumalaw ang Adam's apple niya. Kusang loob na hinalikan ni Isabela ang labi ni Almaro. Natulala si Almaro, parang natunaw ang puso niya at ninamnam niya to. Gustong-gusto niya kung paano siya halikan ni Isabela. Reward. Matapos halikan ni Isabela si Almaro, tumalikod siya upang ayusin ang first aid kit na nasa lamesa. Namumulang kanyang mga tenga. Gusto ni Almaro na hayaan na siya pero hindi niya matiis na makita si Isabela na sobrang namumula sa hiya. Kaya niyakap niya si Isabela mula sa likuran. Dinala niya ito sa couch at pinahiga. Tinulak siya ni Isabela palayo. Almaro, tumigil ka nga. Nasa opisina tayo. Nakakahiya. Yun kung may biglang pumasok, wala namang papasok. Pero yung kamay mo. Focus. Nagsasagawa ng press conference si Isabela kinahapunan. Ang malaking meeting room ay puno ng mga journalist mula sa malalaking media outlets. Meron ding ilang hindi masyadong kilalang media na inimbita si Almaro. Nakatayo si Almaro sa likuran. Tumayo si Sam sa tabi niya at dahan-dahang sinabing, Mr. McBride, kilalang mga makukulit ang mga reporters na ito. Sigurado ba kayong magiging maayos lang si Ms. Taylor? May tiwala ko sa kanya. Tumingin si Almaro kay Isabela. Kung pinili nito na pagkatiwalaan siya, pagkakatiwalaan niya din ito. Kasabay ni Karina at Amor si Madam Taylor pati na rin si Connor at Arya. Nakasunod sa likuran nila si Sandro. Nang makita ni Karina nakatayo sa stage si Isabela at walang kahit na anong sugat, nag-ibang ekspresyon niya. Paano nakaiwas ang babaeng ito? Hindi na mahalaga yon. Ngayong isa na siyang kilalang mamamatay tao, may dungis ng reputasyon niya habang buhay. Kahit na magpa-press conference pa siya para linawin ang mga bagay, ano namang silbi nito? Hindi naman siya paniniwalaan ni Madam Taylor. Sa mga reporters at sa iba't ibang bahagi ng media, magandang tanghali, ako si Isabela.
ang babaeng tinatawag na mamamatay tao at ang laman ng mga balita ngayon. Pinagmasdan ni Isabela mga tao at ang mga ilaw ng kamera. Hindi siya natinag at buong tapang na humarap sa mga kamera. Nakaupo rin sa tabi niyong pamilya ko. Magtanong lang kayo. Miss Taylor, ang usapan na meron kayong alitan ng pamilya niyo para sa shares ng Pearl Jewelry. Totoo ba yun? Tumingin si Isabela sa babaeng reporter na tumayo at tumango. Totoo yan. Nagkaroon nga kami ng alitan ng pamilya ko dahil sa Pearl Jewelry. Dagdag pa ng reporter. Pumatay ka ba dahil sa shares? Umingay ang kwarto dahil sa mga diskusyon. Napayuko si Isabela at ngumiti. Bakit hindi kita kwentuhan? Isang lalaki umalis sa kanyang hometown para magtrabaho sa syudad. Nakilala siya ng babae doon na nangakong tutulungan siyang makabuo ng pangalan sa syudad. Kaya nagsimula siya ng maliit na kumpanya at nagtrabaho kasamang lalaki. Pero pamilya ng lalaki hindi pabor sa babae dahil babae rin ang ipinanganak niya. Sa tuwing binibisita ang babae sa kanila sa tuwing festive season, ang nani ng lalaki pati ang ibang mga miyembro ng kanilang pamilya ay iniinsulto siya at pinapahirapan. Kahit ang anak na babae nakakaranas din ng pang-aalipusta. Maraming taon nang lumipas at namatay ang babae dahil sa sakit at ang tanging naiwan niya ang kumpanya. Ang lalaking naiwan para alagaan ang kanilang anak at nagpursigi siya para pamahalaan ang kumpanya habang ang mga kamag-anak naman niya ay hindi siya kailanman tinulungan. Ibinaba ni Isabela ang tingin. Matapos ang ilang taon, malaki ng anak nila. Ang lalaki gustong ipamana ang kumpanya sa anak niya. Pero ang nanay ng lalaki pinupunta ang ibang kapamilya nila sa kanilang bahay at pilit na hinihingi sa lalaking ipamana ang kumpanya na pinaghirapang itayo ng nanay ng babae sa anak na lalaki na kamag-anak nila. Dahil lang sa pananaw ng nanay at mga kamag-anak na walang karapatan ng anak na babaeng manahin ang kumpanya ng pamilya. Siyempre, alam ni Madam Taylor na kinakwento ng story ni Isabela isang patagong sermon. Sa sandaling yun ay tuluyang nagdilim ang ekspresyon niya. Ang mga reporter sa audience ay malinaw na naintindihan na nakatagong kahulugan ng istorya at sa tingin nila ay napakasama nga ng mga kamag-anak. Ang lahat ng anak ay may karapatang manahin ang ari-arian ng kanilang pamilya at walang sino man ang dapat tanggalan ng karapatan na makuhang nararapat sa kanya dahil lang ipinanganak siyang babae. Anong era na ba tayo ngayon? Meron pa rin bang ideolohiya ang pamilyang ito na mas pumapabor sa mga lalaki kaysa sa babae? Bukod pa doon, plano pa rin nilang ibigay ang kumpanya sa isang malayong kamag-anak. Isabela Taylor, huwag kang gumawa ng mga istorya para maloko media. Dapat mong ipaliwanag ng malinaw kung paano pinatay ang tita mo. Hindi malakas ang boses ni Madam Taylor pero narinig yun ng lahat ng reporter na nandoon kaya nagtanong ang isang reporter. Pwede ko ba kayong tanungin tungkol sa pagpatay sa inyong tita na si Elsa Chavez? Base sa mga impormasyon na nakuha namin, may alitan kayo sa pamilya niya dahil sa pagpapamana ng Pearl Jewelry at plano mong maghiganti. Maaari kaya aksidente mong napatay ang tita mo habang naghihiganti? Nakatayo si Almaro sa likod ng mga kortina. Nalilisik ang mga mata niya kung hindi lang sinabi ni Isabela na huwag siyang magpapakita sa mga tao. Sumugod na siya sa stage at pinakita sa mga bastardong yun ang impyerno dito sa lupa. Tumingin si Isabela sa reporter. Meron ba kayong ebidensya nagpapatunay na pinatay ko siya? Nang matapos si Isabelang sabihin niyon, tumango ang reporter at nagbulungan sila. Pero si Madam Taylor na nakaupo sa harapan ay napasinghal. Meron kang hawak kay Elsa at ginamit mo yon para pasunurin siya at masaktan mo. Ngumiti si Isabela. Buong araw ako nasa Black Gold ng araw na mamatay ang tiyahin ko. Kaya paano ko magagawa yung sinasabi mo kung nasa Black Gold ako? Ikaw, sigurado nag-utos ka sa mga assassins para patayin siya. Pinipilit ni Madam Taylor na si Isabela ang gumawa ng krimen, lalo nang marinig niya ang mga sinabi ni Karina. Kaya mong sumuhol ng abogado para tulungan kang makuha ang Pearl Jewelry. Kaya paanong hindi mo kaya mag-uutos ng isang taong papatay sa tita mo? Nagkagulo ang eksena, matalim at walang awang mga mata ni Karina. Maghintay ka lang, Isabela. Hindi ka na makakatakas ngayon. Huminga ng malalim si Almaro nang tumingin siya kay Isabela na nanatiling tahimik sa stage. Hindi niya mapigilan ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya marahil alam ang sasabihin, tama? Hindi niya kayang maupo na lang at manood. Hinawakan siya ni Sam. Nang lalabas na sana siya at nakita niyang dahan-dahang bumukas ang pinto, 2 pulis ang pumasok kasama isang forensic expert na si Dr. Watson. Naguluhan ang lahat ng mga reporter. Kahit ang mga pulis ay dumating na sa eksena. Posible kayang meron na silang patunay na si Miss Taylor ang pumatay?
Nang makita ni Madam Taylor ang pagpasok ng mga pulis sa hall, tumayo siya at sumigaw. Masaya ako makita kayo, officers. Nasa stage siyang pumatay. Bilisan niyo, arestuhin niyo siya. Bilisan niyo na at arestuhin niyo na siya. Tumayo si Sandro sa kanyang upuan. Mama, tumigil ka. Nilagpasan sila ng mga pulis. Pinuntahan si Karina at nilabas ang warrant. Miss Hamilton, suspect ka sa isang murder. Sumama kayo sa amin. Ang pagmamalaki sa mukha ni Karina ay biglang napalitan ng pagkabalisa at napuno ng pamumutla ang kanyang ekspresyon. Officer, nagbibiro lang kayo, hindi ba? Paano ko magagawang pumatay? Nasa stage ang killer. Anong gagawin ni Amor at Madam Taylor ngayon na kay Karina ang warrant sa pagkamatay ni Elsa? Eto na kaya ang katapusan ni Karina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.